Iniwan ko ang AFAM na boyfriend ko para bumalik ako sa ex kong tricycle driver. Sana ma-post ang aking kwento. Ako si Shane Admin, 25 years old at taga Cebu. Slim, morena, mahaba ang buhok at higit sa lahat, maganda ang katawan ko. Tipong pang beach body. Malapit lang kami sa dagat at sa mga mamahaling resort na dinadayo ng mga turista dito. Kaya hindi na bago sa akin na may mga AFAM na lalapit at makikipagkilala lalo na tuwing nakabikini ako at naglalangoy. Pero kahit na maraming lumalapit, choosy ako. Gusto ko kasi Pinoy. Pero isang beses, may dumating na hindi ko talaga in-expect. Tall, dark, and handsome. Hindi yung typical na puti AFAM, kundi parang mixture ng foreign at exotic ang dating. Gentleman siya, soft-spoken, at tipong kaya kang ipaglaban kahit kanino. Ayun, nawala sa prinsipyo ko. Kahit sinasabi ko dati na gusto ko Pinoy, bumigay ako kasi siya yung klase ng lalaki na pang-fantasy ng karamihan. Hindi ko ikakaila. Sa umpisa, sobrang saya ko. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Mahilig siya magbigay ng allowance ko monthly. 10k to 20k. Depende sa trip niya. Parang bonus ko lang. Kahit hindi ako nagtatrabaho, he was caring, sweet at maalaga. Feeling ko, ako yung prinsesa niya. Yung tipong buong araw niya iisipin paano ako magiging masaya. At aaminin ko, nasanay ako sa ganong klaseng treatment. Pero habang tumatagal, napansin ko rin yung ibang side niya. Oo, andun yung love. Pero mahilig din siyang tumingin sa iba. Yung simpleng tingin niya sa ibang babae, ramdam ko. Kahit pa-i-deny niya, hindi mo mababago ang instinct ng babae. At ako pa, hindi ako yung tipong palalampasin yon. Sa loob ng 10 buwan, tinimbang ko muna ang lahat. At habang binibigay niya lahat ng material na bagay, iba yung pakiramdam kapag alam mong hindi lang ikaw yung tinitingnan niya. Kaya ang ginawa ko, practical na lang ako. Inipon ko lahat ng binigay niya sa akin monthly. Hindi ako nagwaldas. Yung phone na binili niya para sa akin, binenta ko. Yung mga regalo, kinonvert ko lahat sa cash. Para bang investment na rin. Hanggang sa dumating yung araw na sinabi ko sa sarili ko, tama na. Hindi ako para sa kanya. Ayokong umabot sa punto na ako yung naghahabol pero may iba na pala siya. Kaya ayun, inunahan ko na siya. Ginost ko siya as in ghosted. As in, literal na binura ko siya sa buhay ko. Yung phone na may contact niya, goodbye. Yung mga lugar na pinupuntahan namin, hindi ko na binalikan. At dahil hindi naman niya alam ang exact address namin, lagi lang kami nagkikita sa labas. Wala siyang habol. After a week, bigla kong naisip yung ex ko, isang simpleng tricycle driver. Ilang taon din niya akong sinuyo kahit iniwan ko siya noon. Mahal na mahal niya ako at hindi ko makakalimutan kung paano siya nag-effort noon. Kahit wala siyang yaman, kahit simpleng buhay lang meron siya, siya yung tipong lalaki na hindi tumitingin sa ibang babae kahit gaano pa kaganda. At higit sa lahat, siya yung lalaking kilala ako bago pa man ako maging ganito. Kaya ayun, bumalik ako sa kanya. At alam mo yung pakiramdam, yung tipong ang dami mong dinaan ng mas magarang option pero sa huli, dun ka pa rin sa taong walang-wala noon pero nagbigay ng totoo. Hindi ako nagsisisi kasi at the end of the day, pera lang yung binigay ng AFAM. Pero sa ex ko, nandun yung peace, yung loyalty, at yung love na hindi kayang bilhin ng kahit magkano. Ngayon, hindi ako natatakot sabihin na iniwan ko yung AFAM kasi habang yung ibang babae nagpapakamatay para makahanap ng foreigner na magbibigay ng allowance, ako eto, iniwan ko siya. Dala ko pa lahat ng ipon niya, tapos bumalik ako sa ex kong tricycle driver at ngayon, mas masaya ko. Kung tatanungin mo kung bakit, simple lang. Kasi kahit na beach body ako, kahit na may kaya akong AFAM, mas pinili ko yung taong hindi kayang tumbasan ng kahit sinong foreigner. At kung mayabang ang dating ko, well, wala akong pakialam kasi hindi lahat ng babae kayang gawin ang ginawa ko. Ako lang. At least ngayon, hindi lang ako maganda. Marunong din akong pumili. 250,000 pa lang naipon ko sa aking AFAM. Mas kinampihan ko ang boyfriend ng ate ko kaysa sa magulang namin. Hi, I'm Venture. Tawagin niyo na lang akong Nina, 20 years old. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa birthday ko na parang sumasakit pa rin dibdib ko kapag naaalala ko. Simple lang naman ang plano ko sa handaan. Maliit na salo-salo kasama pamilya at ilang malalapit na tao. Dumating din yung boyfriend ng ate ko na si Paulo. Mabait siya, tahimik at halatang kabado kasi first time niyang dumalo sa family gathering namin. Naka-polo t-shirt lang siya at medyo luma na ang maong pants. Hindi siya mukhang mayaman o sosyal pero nakikita ko sa kanya yung respeto at pagiging gentleman. Kahit nahihiya, nagmano siya kay mama at papa. Habang nag-uusap-usap, may isa sa mga pinsan ko na nagtanong tungkol sa trabaho niya. Sabi niya, high school graduate lang po ako. Tapos tinutulungan ko yung mga parents ko sa bukid. Magsasaka po kasi kami. Biglang natahimik ang mesa. Kita ko sa mukha ng magulang ko yung pagtaas ng kilay. Tapos sabi ni mama, yan bang napili mong boyfriend anak? Wala kang mapapala sa ganyang klaseng lalaki. Magsasaka lang? Eh ikaw, nakapag-college na. Dapat mas mataas ang standards mo. Bakit hindi na lang yung ex mo na pulis na ngayon?
Para akong na-freeze sa mga sinabi nila. As in, kita ko rin sa mukha ni ate yung sobrang hiya at inis. Habang si Paulo nakayuko lang at hindi makatingin sa kahit sino. Pero hindi ko nakinaya yung mga binitawan ni mama. Tumayo ako at diretsong sinabi, "Mami, please, wag niyo siyang maliitin. Alam niyo bang kung wala ang mga magsasaka gaya ng pamilya niya, wala tayong kakainin sa hapag na ito? Yung bigas na niluluto natin, yung gulay na nasa plato natin, kanino galing? Hindi ba't sa mga kagaya nila? Hindi lahat ng tao sinusukat sa diploma o sa dami ng pera. May mga taong mas may dignidad at halaga dahil sa pawis nila at sa sipag nila. Kaya kung minamaliit nyo siya, para na ring minamaliit nyo ang mismong pagkain na nasa harap natin ngayon." Tumahimik ang lahat. Tunog ng kutsara at tinidor lang ang naririnig. Kita ko si mama na hindi nakasagot agad at si papa hindi nakikialam. Si ate halos maiyak sa sobrang pasasalamat. Doon ko na-realize na minsan kailangan mong maging palaban kahit sa sariling pamilya kapag mali na ang nagiging tingin nila sa tao. At sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na ipagtanggol si Paulo kasi nakita ko sa mga mata niya yung relief na kahit papaano may kakampi siya. After ng dinner, nagpasalamat si Kuya Paulo sa akin. Mahina pero ramdam na ramdam ko ang bigat. "Salamat Nina, hindi ko to makakalimutan." Kaya para sa akin, hindi hadlang ang pagiging magsasaka o simpleng tao. Ang mahalaga, marangal at totoo siya sa kapatid ko. At kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko ng lalaking may pawis sa kamay kaysa mayabang na walang respeto. Nakita ko na barong-barong ang bahay niya. "Hi admin, tawagin niyo na lang akong Sheila. 34 years old at taga Bulacan. 5 buwan na kami ng boyfriend ko na si Ramil, 36 years old. Hindi siya yung tipong lalaki na puro yabang. In fact, sobrang bait niya at maalaga. Sobra ko siyang mahal. Pero may isang bagay na matagal ko nang hindi maintindihan. Hindi niya ako dinadala sa bahay nila. Kahit 5 months na kami, gusto ko nang mag-settle at sigurado na ako sa kanya. Nung una, akala ko busy lang siya o hindi pa ready makilala ng pamilya niya. Pero nang dumating yung time na napunta siya sa bahay ko, nag-effort talaga ako. Pinaganda ko talaga. Inayos ko lahat para lang may pakita ko sa kanya yung mundo ko. Natuwa siya, pero after nun, bigla siyang umatras at naging cold. Sabi niya, hindi pa ready yung place ko para sa'yo. Syempre, nagtaka ako. Kung simpleng kalat lang naman, wala sa akin yun. Pero ramdam ko yung sobrang hiya niya, yung tipong handa pa raw siyang lumipat ng mas mahal na apartment kaysa ipakita sa akin kung saan siya nakatira ngayon. Hindi ko maitago yung lungkot ko. Pakiramdam ko, hindi niya ako sinasali sa tunay niyang buhay. Parang may pader sa pagitan namin. Tinanong ko siya ng direkta, "Ano ba talaga ang dahilan?" Pero ang sagot niya, "Takot akong magbago ang tingin mo sa akin." Dumating pa sa point na sinubukan kong iparamdam sa kanya na unfair. Sinabi ko na hindi na rin siya welcome sa bahay ko hanggat hindi ko nakikita yung sa kanya. Doon siya nasaktan. Sabi niya, parang parusa naman yan. Pero one night, naglakas loob akong sundan siya matapos ang date namin. Hindi niya nakita na sinusundan ko siya. Doon ko nakita ang totoo. Hindi pala siya umuupa ng apartment. Doon pala siya nakatira sa isang lumang bahay kasama ang nanay niya na bedridden na. Yung bahay, halos barong-barong na lang, gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Sumilip ako sa bahay nila at nakita niya ako. Hindi siya nagalit pero halatang nagulat nang makita akong nandoon sa may kanto ng subdivision nila. Nakakahiya raw talaga para sa kanya, lalo na't alam niyang galing ako sa mas maayos na pamilya. Sabay sabi niya, ayokong dumating sa point na mamahalin mo ako pero mahusgahan ang pamilya ko. Kaya ko ito nilihim, Sheila. Hindi ko kayang makita ang tingin mo sa akin ay mag-iba. Naluha ako nun. Hindi ko akalaing ganun pala ang pinapasan niya. Hindi pala hiya lang, kundi takot na mawalan ng respeto. Takot na mapahiya ang nanay niya at takot na baka iwan ko siya kapag nakita ko ang totoong kondisyon niya. Pero isang bagay ang sigurado. Minsan, hindi lang kalat o kahirapan ang kinahihiya ng tao kundi ang posibilidad na mawalan sila ng taong mahal nila kapag nakita na ang buong katotohanan. Pagka-uwi ko sa bahay, nag-isip-isip muna ako kung tatanggapin ko ba siya kasama ng lahat ng imperfections niya at ng buhay na meron siya o aatras ako at hayaang lamunin siya ng hiya. Pero after 1 week, nagdesisyon akong makipaghiwalay dahil wala naman ng patutunguhan ang relasyon namin dahil naging cold na din siya. Ramil, listen, I don't hate you, okay? Pero hindi rin ako pwedeng magstay sa isang relasyon na puro takot at hiya ang pinapairal. Gusto ko ng partner na kayang ipakita sa akin lahat kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-imperfect. Hindi ako naghanap ng perpektong bahay, Ramil. Naghanap ako ng totoong tao, pero kung mas pipiliin mong itago ako at ilayo sa buhay mo, then maybe hindi talaga ako ang para sa'yo. Hindi ako galit, pero sobra akong na-disappoint. Sana one day, matutunan mong tanggapin na ang pagmamahal hindi nasusukat sa dingding ng bahay, kundi sa tapang mong ipakita ang totoo.
take care of your mom kasi dun ako saludo sa'yo. Pero ako, I have to walk away. Deserve ko rin ng taong hindi ako tinatago.